Hallelujah. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin na lagi mamumungang malwalhati. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga bulaang propita. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy at ni ang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa mga gawa ang mga bulaang propita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo na ika-12 na linggo sa kanilang panahon ng panahong taon ng ating pagdiriwang. Ang ngayon ay huling Miyerkules ng buwan ng Hunyo at atin pong pagninaylayan ang tungkol sa mabuting bunga o magbunga ng mabuti. Ang pinakasentro sa ating mga pagbasa ngayon ay ang versikulo 17 ng Kapitulo 7 ng Ebanghelyo ni San Mateo na sinasabi ng ating Panginoon, nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Sa original na pagkasulat sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 7, verso 15 hanggang 20, na sa koinoko na Grigo, ay sinasabi, Dendron agaton, Karpos, Kalos, Kue. Na maganda naman ang pagkasali nito sa Latin. Arbor buna, proctus, bonus, pacet. Na sa ating salita, ang mabuting kahoy ay magbunga ng mabuting bunga. Paano ba magkaroon ng mabuting bunga? Ipinapahayag sa ating unang pagbasa sa Pangalang Aklat ng Mga Hari, Kapitulo 22, verso 8 hanggang Kapitulo 23, verso 3, ang pagkatuklas ng Torah. Ang Torah ay aklat ng kautusan
ni Moises. At nung natuklasan ito, nagsimula ang pagtingin ng mga bayan ng Diyos, ang mga Israelita, sa pamuno ni Uzias at sa pamagitan ng pagtulong ng saserdoting si Hilkias, na kung saan sundin nila ang mga utos ng Diyos. Ito yung tungkol sa 10 utos na atin pong mabasa sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at sa Deuteronomio Kapitulo 5. Pero ang pagbunga ng mabuting bunga sa panampalataya sa ating Panginoon ay una sa lahat, hindi lang ang pagsabuhay ng mga utos. Ito ang ating pagiging matapat sa pananalig sa ating Panginoon. Dahil sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 4 sumusunod, manatili kayo sa akin at ako'y manatili sa inyo. Ito yung ating katapatan na kung saan hindi po tayo magkaroon ng ibang mga kinamalingan sa buhay, masentro ang ating puso at isipan sa Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo at sa Kanyang mga turo. At kung tayo ay namuhay sa ganito at naging matapat sa Panginoon sa ating pananalig sa Kanya, magkaroon tayo ng magandang bunga. Pangalawa, ang pagkaroon ng magandang bunga ay maging tulad ni Kristo. Paano po maging tulad ni Kristo? Tayo ay nabinyagan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At dahil nabinyagan sa Kanyang pangalan, dapat matulad tayo sa Kanya. Kaya upang matulad tayo sa Kanya, ayon pa sa palang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 3, verso 18, na tayo ay hindi lang maging imahin ng Diyos, Genesis Kapitulo 1, verso 26, tayo ay maging imahin din ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At pagiging imahin ng ating Panginoong Hesukristo ay ang paggawa ng mabuti at pagkaroon ng ugali na mabuti. Dalawa po yan. Paggawa ng mabuti at ugali na mabuti. Dahil gagawa man tayo ng mabuti, pero ang ating ugali ay hindi naman mabuti, mayroon tayong tinatawag na kaiba na interes sa ating ginagawa. Kailangan mabuti ang ugali, mabuti ang ginagawa, upang mula sa puso ang ating ginagawa na mabuti. Pangatlo, ang pagkaroon ng mabuting bunga ay ang pag-iisip at paningin ng positibo. Na ibig sabihin, hindi tayo tumitingin ng masama sa ating kapwa-tao o sa mga nakikita natin. Bagkus maging positibo tayo. Pangatlo, itong pag-isip ng positibo ay pagkaroon din ng buhay na tayo ay namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, matuwid na buhay. Ay itong pangatlo, na maging positibo tayo, magkaroon tayo ng buhay na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Nang ibig sabihin dito, lahat ng aksyon natin, lahat ng iniisip natin, lahat ng damdamin natin, lahat ng inaasahan natin, ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya magkaroon tayo ng kabutihang loob at ng awa at habag, upang ang habag, awa at pag-ibig ng Diyos ay nasasalamin sa ating buhay. Na ang ibig sabihin dito, sa ating pamumuhay, pamamaraan at kaugalian, makadama na ang tao na mayroong Diyos na mabuti, Diyos na mapagmahal, dahil tayo ay may kabutihang loob, may mga ginagawang mabuti, may ugaling mabuti, mga paraang mabuti, at para sa kabutihan ng lahat
ang lahat natin ng pakay o tunguhin sa ating ginagawa. Ito ang pagkaroon ng bunga na mabuti. Kaya, nung sinasabi sa bayan ng Diyos na magkaroon ng mabuting bunga, o para sa kanila tinatawag na perot tubim, o sa ating napakinggan kanina sa koinoko na Grigo, na karpos kalos o proctos bunas o mabuting mga bunga. Ito yung paggawa ng kabutihan dahil ang lahat ng ating ginagawa ay para sa pagpupuri at pagpupugay sa Diyos sapagkat ginagawa natin ang lahat sa pagtalima sa Kanyang kalooban at pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Panginoon Diyos. Yung mayroong pagmamahal sa Diyos na tunay, pumalakpak na ng malakas upang ang ating Panginoon ay siyang ating purihin. Ang ating Panginoon ay siyang sentro ng ating buhay. Ang Panginoon ay siyang saysay ng ating buhay. Kaya ang lahat na ating iniisip, lahat ng ating damdamin, lahat ng ating ginagawa ay sa Kanyang pangalan, sa pagpupuri at sa pagpupugay sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay napakabuti sa atin magpakailanman. Amen? Purihin natin ang Diyos.